ano kay Alright, I wanna start. itong babae na ito mga bossing. Membro siya noong Committee on Justice, ha. At 'di ba noong nakaraan in-interview ni Karen Davila si Luistro, nagmukhang tae. Si Luistro lumabas yung totoong kulay ni Luistro na nagfi-fishing expedition lang sila diyan. Oh, ngayon eto, ganun din. In-interview din ito si Ateng, tas pinaliwanag din niya yung mga bagay-bagay. Tinanong siya ni Karen Davila tungkol sa mga bagay-bagay. Pakinggan natin ha para napakaganda nitong interview na ito, mga boss. Napakaganda nitong interview na to ha. Tingnan ninyo, tapos pakinggan ninyo yung mga sasabihin niya. And then, ka-counter natin yan, itong kanyang mga pinagsasabi noong mga pinagsasabi ng mga matatalino na naghihimay-himay din nitong impeachment kay VP Sara. Okay, pasok. Of course, the jurisdiction as regards Madriaga lies with a court where the case is. The members are overreaching their limit. Check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either Already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? Not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause as. So doon pa lang palpak na, they have to determine probable cause. Sabi niyo na naman, paulit-ulit naman si Boss Dada, puro na impeachment. Hindi, kailangan talaga natin to. Kailangan natin ma-absorb. Kailangan paulit-ulit natin. Kasi paulit-ulit din naman sila na sinasabi na corrupt si Inday, na ganito si Inday, na ganyan si Inday. So kailangan natin yan i-counter ng paulit-ulit na ma-educate tayong lahat patungkol sa illegal na ginagawa ng Congress sa paninira kay VP Sara. Lahat naman ito sa paninira lang. Hindi kasi tayo pwedeng mananahimik lang habang sila dire-diretso, paulit-ulit, tuloy-tuloy. Kasi may kasabihan tayo na kapag ang isang bagay na hindi totoo, kapag pinaulit-ulit mo at paulit-ulit na naririnig ng tao, nagmumukha yan totoo. Kaya tingnan mo si Trillanes, mga bossing. Si Trillanes, ang daming beses naman nang napatunayan na walang kwentang tao yan. Ang dami ng beses na patunayan na hindi totoo yung mga sinasabi niyan. Pero tingnan mo, mga boss, ang dami pa rin, meron pa rin ilan, mga 3 na nakikinig sa kanya. Bakit? Kasi nga, he keeps on harping it every day, lahat, araw-araw, mayat maya. Sa bawat interview niya, paulit-ulit lang naman yung mga sinasabi niya. Pero since 2016, paulit-ulit na yan na naninira sa mga Duterte. At may mga naniniwala sa kanya, padala-dalawa, patatlo-tatlo. Tas ang ginagawa natin, sabi ni Pangulong Duterte, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, wag na yan, hindi naman na dapat pinapansin yan. Dapat hindi na yan wala namang kwentang tao yan. Ganun din siya, kanilang Matubato, di ba? Yung mga naggagawa ng istorya kay PRD. Si PRD, pinabayaan niyan, hindi niya pinansin. Ano nangyari kay PRD, hindi ba? Kaya ginagawa ni Inday Sara ngayon, si Madriaga at lahat ng mga naninira sa kanya, dinimanda niya na. Kasi nga, ayaw niyang dumating sa punto na magiging katulad siya ni Pangulong Duterte na itong tao na to, na nagsasabi sa iyo ng mga kasinungalingan, pinababayaan mo, kita mo, nagamit ngayon sa ICC. Di ba? Kasi nga, hindi nila inasikaso. So, kailangan papanagutin yan mga yan. So, si Trillanes, dapat mapanagot ito sa lahat ng mga paninira niya. So, dahil siya tuloy-tuloy sa pagsisinungaling, kailangan tuloy-tuloy din tayo doon sa pag-counter sa mga ito. Kasi baka mamaya niyan ma-hypnotize ka. Ma-hypnotize ka. Minsan nga, pagka araw-araw sinasabing pogi ka. Kahit mukha kang nilamukas na medyas. Nagmumukha ka, feeling mo talaga sa sarili mo, pogi-pogi mo. Pag maraming nagsasabi sa iyo at maraming paulit-ulit na sinasabi sa iyo, gumagawa po ka nila sa paningin mo kahit hindi naman. So ayaw natin na mangyari yun, na magmukhang totoo yung sinasabi nila dahil tahimik ang mga Duterte. Tayo na mag-ingay, tayo na magka-counter. So katulad nito sa sinasabi nitong ulagang babae na ito. Itong babae na ito na ewan ko kung saan pinaglihi ito. Ito daw, kailangan pa daw nila ng probable cause. Na pagbotohan nyo na sufficient inform and substance yan. Ano na yung next step? Hanapan pa ng probable cause? Hindi. Kung hinahanapan nyo pa pala ng probable cause yan, dapat hindi nyo muna, hindi nyo muna minarkahan yan na sufficient inform and substance. Sufficient in substance and grounds. Kasi kung sufficient in grounds na yan, and sufficient in substance na yan, that's it. Whatever it is na meron kayo, that's it. Yan na yung iaakyat nyo sa plenaryo at yan na yung iaakyat nyo sa Senado. At kung ano man yung mga kailangan nyo pa na mga ebidensya, you gather it by your own. Kayo maghanap nun, kayo magpresenta nun, and then it's up to the defense para pabulaanan yung mga ipinapakita nyong ebidensya.
So, tapos na kayo. Nagbotohan kayo, sufficient in form. Tapos, pagkatapos no, sufficient in substance, nagbotohan kayo. Nagbotohan din kayo, sufficient in, sufficient in grounds. So, ano pa yung investigation na gaganapin nyo? Kasi dapat, kung mag-iimbestiga kayo, okay man lang. Hindi pa natin pwedeng pagbotohan whether this is sufficient in grounds and substance. Kasi, we need more information about this for us to determine that may probable cause. So, dapat hindi muna kayo nagbotohan patungkol sa sufficient in substance and grounds. Tama? Oh. Kasi ang pagkatapos niyan, katulad kay Bongbong Marcos, o di ba, nagbotohan kayo, sufficient in form, o di dumiretso. Sufficient ba yan in substance? Dinismiss nyo, di ba? O, nung dinismiss nyo ba yan, nag-iimbestiga pa rin kayo patungkol sa mga kaso kay Bongbong Marcos? Hindi na. Bakit? Kasi tapos na. Hindi siya sufficient in substance eh. So, hindi na kayo mag-iimbestiga. Hindi na rin yun maakyat sa plenaryo. O, ganun din dapat kay Inday Sara. O, nagbotohan kayo, sufficient in form. Tapos, pagkatapos, sufficient in substance naman. Nagbotohan din kayo, sufficient in grounds. Nagbotohan na rin kayo. O, edi dapat dun natapos yun. Dapat nag-imbestigan na kayo bago kayo magbotohan whether it's sufficient in form and substance. Tapos, dali nyo na sa plenaryo and then, let the impeachment proceeding go on or continue. Eh, hindi eh. Nagbotohan na kayo. Tinapos yun na sa botohan. Tapos, hindi pa pala kayo tapos mag-imbestiga. Eh, paano yun? Kung nag-iimbestiga kayo, tapos malaman nyo sa investigasyon na peke pala lahat nung ipinapakita nung noong mga nag-aakusa kay Inday Sara, babawiin nyo pa ba yung botohan nyo sa sufficient in substance and ground? Di ba? Hindi na. O, so ibig sabihin, itong ginagawa nyo na ito na investigasyon, wala nang kwenta yan, wala nang bearing yan because tinanggap na ng side ni Inday Sara, ng mga abogado ni Inday Sara na ito ay mapupunta dyan sa Senado and they are willing, they are waiting, they are ready for bloodbath. And bloodbath, hindi yan mangyayari dyan sa inyo. Hindi pwedeng mangyari yung bloodbath na isang side lang yung pwedeng magsalita at magtanong. Paano naging bloodbath yun? Di ba usually pag bloodbath, di ba dapat mag-aaway yan, mag-iispadahan yan bago bumuha ng dugo. E paano makakapag-ispadahan kung kayo lang yung umaatake? Tapos yung inaatake nyo, walang espada. Mga gago pala kayo eh. Tanga yarn. Bobo yarn. Oh, hindi ba? Oh, diretso. Stated in our rules. And maybe for the understanding of others, what we are doing right now is a preliminary investigation akin to the preliminary investigation in criminal cases. So, while I Diba? Oh, yan na. Inopen up niya sa piskalya. Di ba? May preliminary investigation. Hindi pa piskalya, actually DOJ. Pag pumunta ka sa DOJ and then nag-file ka ng kaso sa DOJ, ang gagawin ng DOJ, they will investigate or they will subpoena you. Na ito yung reklamo sa'yo, sagutin mo. And then, titingnan, iimbestigahan ng piskalya whether yung grounds niya sufficient, ikaw naman, yung sagot mo, nasagot ba or mas naangatan niya ba yung reklamo? Kasi ako, on my level, pwede ko na talagang i-dismiss yan pag nakita ko nag-aako sa si ganito ng ganyan. O sinabi naman ni ganito na hindi, meron siyang pruweba na hindi totoo yung sinasabi ni akusador. Wala to. O, nang aabala lang to, dismiss ko na to. Di ba? Ganun, yun yung klase ng pag-iimbestiga. O ngayon, kung halimbawa, hindi ka pa desidido, antayin mo pa yung sagot nung kabila doon sa sagot mo. Ay, sa sagot nung inaakusahan. From yung mga sagutan nila, ang trabaho mo lang, imbestigahan yung mga sagutan nila. Ano ba to? Ano ba to? Okay ba to? Ganyan ba to? Sige, diretso na natin to. Hindi ko na tumadesisyonan on my own. Diretso na natin to dun sa korte. Yun lang yung investigasyon na ginagawa. Kung ano yung ipakita mo na ebidensya, kung ano yung ipakita nung kabila na ebidensya, pagbabanggain mo lang yun, and then aaralin mo lang. Okay ba to? Hanggang dun lang. Hindi na yung mag-iimbestiga ka pa, magre-request ka pa ng mga kung ano-ano. Hindi mo naman trabaho yun. Ang trabaho mo lang is to determine whether sufficient siya in form and substance, and then when it's sufficient in form and substance, dali na sa plenaryo, pagbotohan na ron. Pag nakuha na yung boto, impeach na sa Congress, dali na sa Senado. Tapos kayo, mga prosecutor, pupunta kayo ngayon sa Senado, tapos tutulungan nyo yung nagsasangkot, mali. Yung nagdidemanda, tutulungan nyo para madiin yung or mapatunayan na may kasalanan talaga yung sinasakdal. Ganun lang yun. Kayo naman, abogada ka pa naman, tas di mo naiintindihan yan. Gumamit ka ng analogy, palpak pa. Kala nyo kasi tanga mga Pilipino. Hindi. Kung hindi nyo yan kayang ipaliwanag sa mga tao na maiintindihan nila, kami ang gagawa nun para malaman nila kung gaano kayo kaluka-luka. again, we said that it appears that we have the numbers.
we still have to go through the process. We still have to vet documents, verify the authenticity of these documents, especially those attached to Yun na yun. You should have done it in the first place before you voted for the sufficiency in substance and grounds. Dapat noon pa lang, tiningnan nyo na yung mga ebidensya, dokumento na ipinapakita ng mga nag-aakusa. O kung sa tingin ninyo, authentic yun, okay naman yun, and sufficient yun, at pinagbotohan nyo na, diretso na yan. O ganito, pinasasagot nyo yung kabilang kampo, hindi sumagot. Pinasisipot nyo, hindi sumipot. O anong sanction nun? Ang sanction nun, ay, kasi bakit pa ako sisipot? Sufficient na in grounds and substance. Bakit pa ako sisipot? Tapos na yung botohan eh. Ano pang pupunta ko dyan para i-depensa yung sarili ko? Tapos na laban eh. Di ba tapos na yung basketball? Nag-buzzer na kayo eh. The end of the regulation. Tapos na yung basketball. Ano pang kailangan natin? Halimbawa, basketball yan. O dumating yung kalaban, nagpapractice na yung kalaban. Hindi dumating yung yung isang team. Yung kalaban na team hindi dumating. Anong ginagawa ng mga isang mga liga? Kapag hindi dumating yung kalaban nung nagpa-practice na. Pag hindi dumating, default. Ibig sabihin talo na sila. So in this case, hindi sila dumating, hindi sila nag-participate. Therefore, ibig sabihin pa. Therefore, ayaw na nilang makipag-participate dyan. So kayo, dapat ang gawin ninyo is to, move it to the next level. Kasi wala na kayong mahihita eh. O hindi nyo naman pwedeng papuntahan sa bahay yung team O. Nandiyan na yung team A. Yung team Satanas, nandiyan na. Yung team mabait, nandiyan na ba? Wala pa. O 3 minutes. Binibigyan nyo ng time yan. O 3 minutes. Pag nag-buzzer na yon, sure, panalo na yung kabila. Mag-shoot na lang sila ng isang basket, panalo na sila. O alam nga naman ang gagawin ng committee, pupunta doon sa bahay ng mga player. Hoy, pumunta kayo sa basketballan, may laro kayo. Wala naman ganun. Hindi naman sila pinipilit kasi nila yun responsibilidad nila na magpunta doon sa game para maglaban sila nung kalaban nila. Hindi sila nagpunta. So ibig sabihin, tinatanggap na nila yung pagkatalo nila. So dito sa issue na to ng Congress, tinatanggap na nila BP Sara, natalo na sila dyan. So there's no point of going there and defending ourselves or defending yung kanilang kliyente kung sufficient na in substance and grounds. You just have to prove in the court na talagang sufficient yung mga ebidensya na hawak ninyo. Hindi pwede magsusubpi na kayo ng kung ano-ano para mas patibayin pa yung mga kaso nyo. the complaint and to the answer, if ever. Oo. All right. Nilinaw rin nga ito ni Representative Luis Toro na talagang nag-iingat kayo. Nag-iingat siya na masundan ang mga rules. Kaso, 'di ba? Para hindi nga daw madala ulit sa Korte Suprema at yan ulit ang issue. So tama 'yon. So ang tanong ko pagdating ng mga ebidensya, right? So let's say I think the biggest here would be Madriaga as a witness. What is the latitude and the coverage of the House Justice Committee Okay, so hearing, since under your rules, a non-member cannot ask questions. Yes. The lawyer itself of the vice president cannot cross, right? They can't even ask questions to the witness themselves. They correct. can't cross, right? They can't Yes. challenge the witness. So ano ang hangganan, Representative, pagdating ng ebidensya po sa House Committee on Justice? Okay, so let me clarify that first, Ma'am Karen. They are not allowed to cross, to ask questions, for the very reason that this is a preliminary investigation, and even in a prosecutor's office, the parties or their counsels are not allowed to do that. So it is the members of the Justice Committee who are acting as prosecutors, who are expected to propound questions to the witnesses. Ano pong hangganan? Well, we are limited by this preliminary investigation. We are there to check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either a competent or an incompetent witness, contrary to the statements made by some colleagues that maybe he is of questionable character. So it is incumbent upon us to check the veracity of his statements. Hindi, piskal kayo eh. Prosecutor kayo, di ba? So since you are the prosecutor, kailangan ang i-examine nyo lang yung mga ebidensya na meron yung mga nagpo-prosecute.
hindi nyo dapat examinin yung ebidensya nung defense. Bakit? Eh, di nakita nyo kung ano yung kahinaan nung kanilang yung kahinaan nung kanilang depensa. Tama? Eh, kung ako rin naman gago. Alam nga may pakita ko sa inyo kung ano yung hawak ko laban sa inyo. Eh, di tinalo nyo kami. Hindi ba? Siyempre, strategy yan. O, so kung sa tingin mo, si Madriaga kailangan yung i-vet, o di kayo i-vet nyo. Eh, ba't kailangan nyo pa yung, yung side nila Inday Sara? Eh, nagsabi na sila na hindi sila attend because wala kayong jurisdiction sa kanila. And it's a done deal already. In the Congress, it's a done deal already. So we are waiting for the impeachment, grounds for impeachment or the articles of impeachment to be transferred or to be forwarded to the Senate para sa hearing na. Doon tayo magkita-kita. Eh, inaano pa lang pala si Madriaga eh. O, yung ebidensya na meron sila De Lima, sila Tridon at kung sino-sino pa dyan ng mga kupal, mga hindi naman binoto ng taong bayan ng mga kongresista. Di yung nila, yung kanila yung examinin ninyo. O, yung sa karapatan nila Inday Sara na itago yon. But pagdating dyan sa Senate where it counts, dyan na nila ilalabas yan. O, doon na lang kayo. Right? Because you are not trial judges. So yan ang tanong. Darating si Madriaga, magsasabi siya ng testimonya. May mga congressman magsasabi, hindi yan totoo, polluted ka. May congressman magsasabi, totoo naman sinasabi mo. Technically, you can't write him off or include him in evidence. You can't. Because it's only in the trial proper that the senator judges can make the decision to say write him off or Oh, alam mo, ang galing dito ni Karen eh. Ang galing ni Karen dito. Sinabi ni Karen dito na hindi naman kayo mga judges. So hindi ikaw ang magdi-decide whether itong si Madriaga pasok o hindi sa timbangan. Oo, kung gustong gamitin ng prosecution, o gustong gamitin ng mga nagdidemanda itong si Madriaga, hindi gamitin nila and then patunayan nila sa Senate na accurate itong mga pinagsasasabi nito ni Madriaga. Hindi kayo. Personal yung magiging opinion nyo dyan na kung sa tingin mo, pasok si Madriaga, sa tingin mo, tatayo yung testimonya ni Madriaga sa korte, eh di isama nyo siya sa... Pinipigilan ba kayo ni Inday Sara na isama yan si Madriaga? Ihulog ng langit nga daw sa kanila yan. Pinipigilan ba kayo nila Inday Sara na na yung impeachment huminto na? Yung mga nag-file ng certiorari diyan sa Kongreso, wala namang utos ni Inday, hindi naman mga abogado ni Inday yan. Si Jimmy Bondoc, abogado man yan, si Torion, abogado, si Delgra, abogado. Mga supporter nila, yes. Eh, kung hindi ka naman supporter, bakit ka naman pupunta ron? Pero walang utos yan ni Inday. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Yung unang nakapagpigil sa impeachment, ang niyan, kami. Ako, si Banat Bay, si Coach Oli, kami ang tawag dito, co-petitioner nung motion, yung certiorari na i-file namin nung 2024. Oh, yun, saan sa Supreme Court. Nanalo yun. Walang utos ni Inday Sara yun. Inisyatibo namin yun. Inisyatibo ni Pastor Apollo Quiboloy yun. Inisyatibo nila Delgra at nila Torion yun. Nanalo yun, kaya napigilan yung impeachment. Nalaman, ang galing-galing kasi ni Torion, alam ni Torion na lumabag kayo sa batas. Kaya takot kayo ngayon. Kasi si Torion na naman. Nakapanalo na si Torion ng isa eh. O, sigurado na mananalo ulit si Torion dyan. Yes, and I believe that our chairwoman will be able to see whether the members are overreaching their limit. Because most likely the senator judges, just offhand, I've covered 3 impeachment trials already. Yes. They will want to hear him in the trial. That's for sure. Yes. Yeah, they will want to, right? And they will decide. They will cross him. But for sure, they will want him. Tanong ko, of the House Committee on Justice, you need to secure him. Right? You need to secure him. Pag sinecure nun yun na siya, what happens after? Ibabalik niyo siya sa detention? Right? Yes, because there is an existing case. And well, as of the last hearing when we approved the motions made then, we all agreed that, of course, the jurisdiction as regards Madriaga lies with a court where the case is pending, and we will be in coordination with the courts and the police and the other officials. Yeah, because his safety is imperative. Tama naman yun. Yes. Right? Representative Shell Diokno, I think, made that clear. Yes. And that he was the one who presented that, and tama siya. Diba? In itself. O, tumaas ang sali ko, hindi kriminal yun. Yes.
every public official must explain how Representative Shell Diokno, I think, made that clear. Yes. And that he was the one who presented that, and tama siya. Ito, maganda to ha. Kasi ibinalik dito. Right? Pag-uusapan na yung That's salin dito, interesting salin na. I firmly believe each and every public official must explain how their SALN has changed while in office. Yes. Pero ang Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. Kala niya nakaano siya. Akala niya, oh yes, salin na. Pero yayariin siya dito. Tinan mo. tanong pagdating ng SALN sa inyo, kasi ang SALN in itself na tumaas is not a crime. Boom! Salin, pag tumaas is not a crime. Okay? Kapag ka tumaas yung iyong pagka nilagay mo yan sa salin mo, mababa siya, tapos biglang tumaas, then maglalagay ka ng mga supporting documents eh. Ano yung mga assets mo na inilagay para maabot mo itong itong halimbawa, yung in the case of Inday Sara, paanong naging halimbawa 88 million yung kanyang salin. Paanong 88 million? Ano yung mga yan? Ito ilalagay mo yan. Ito yung bahay ko sa ganito, yung ganyan. So ito yung value niyan. Yan lang ba yung meron ka? Oo, yan lang yung meron ako. Sige, so yun yung salin. O ngayon, meron isang halimbawa, itong mangkok na ito, lagayan ko ng gamot. Itong mangkok na ito, 5 milyon ang halaga nito. Itong mangkok na to, sa'yo to. Ba't wala dyan sa salin mo? Hindi mo na ilagay sa salin mo itong mangkok na ito. Mahal-mahal nito. Ay, nakalimutan ko. Patay ka. Yon, paglabag yon sa batas. Pero yung salin mo na ganito yung halaga, kahit na gaano pa yan kaliit noon, kung ganito yung naging halaga niya ngayon, na-justify mo na ito ay na yung salin mo at yung dinideklara mo ay parehas doon sa meron ka. Halimbawa, ang dineklara mo 10 lang yung sasakyan mo, pero nung pumunta sila sa bahay mo may 30 kang sasakyan. Ayun, problema yan. Ginagawan ko lang ng example kasi ang sabi, ang salin kahit gaano kataas yan, mababa, mataas, ang importante kung tama yung pagdideklara mo, goods. Kung mali yung pagdideklara mo, kailangan meron kang pruweba na mali yung idineklara. Di ba? Meron ka nang ipapakita. Sa 10 sasakyan, ito yung nakalista, itong 20 other na sasakyan hindi nakalista. Nakaw na yaman to. Ill-gotten wealth ito. Bakit? Kasi hindi kasama sa kanyang salin pero nasa possession niya. Tapos nakapangalan sa kanya lahat. Hindi ba? Meron ka na dapat hawak na ebidensya na ipapakita. Tingnan nyo dito. Yes, in itself, of course. diba? In Yes. itself. Tumaas ang salin ko, hindi criminal yon. The Yes. crime is determined if you are unable to prove that, Correct. diba, legal ang pagtaas ng salin. Correct. It's So expected pagdating to ng increase. salin doon, pero pagdating ng salin doon, how far can the house go when clearly the camp of the Kasi dineclare ni Inday eh. When you declare it, ibig sabihin walang problema, that's what you are declaring. Dineclare ko wala akong asawa, halimbawa. Tapos may asawa pala ako. Yun ang paglabag sa batas. Dahil nagsinungaling ako. Pero kung dineclare ko naman, wala akong asawa. Tapos jumowa ako, walang problema yun. Wala akong asawa eh. Ganun lang yun. Nakadeklara eh. Naka-public yun eh. Yung salin eh. Kaya nga sabi ni Inday Sara, you have to make sure if you're accusing someone of an ill-gotten wealth, you have to have in your possession yung wealth na ninakaw. Ano yun? O kung halimbawa property, anong property yung sinasabi ninyo na ninakaw ko? Because yan, I will prove it na nandiyan yan sa salin ko. So hindi ko ninakaw yan, I declared it eh. Vice President for sure will not explain it in the House. Okay, so what we will do with that is, we subpoenaed Salens, I think, based on the Salens. motion of Kong Ridon, and that was approved. And I guess it will be used to show certain allegations in the complaint. Mali yun. Kasi sinumpina ko yung salin. Kasi yung salin naman na yan, sabi nga, publicly available yan. So dapat nasa kamay na ni Ridon yung salin niya. Okay? Actually, nasa kamay niya na yung salin. Kaya nga meron siyang figures eh. From this wealth, naging ganito. Nasa kamay niya na yun. Now, doon sa mga nasa kamay niya na mga dokumento, alin
meron ba siyang patunay na hindi accurate yung kanyang mga yung nasa salin niya. O ang laman ng salin niya, limbawa 10. O merong hawak si Ridon na 20 na wala dun sa salin niya. O di ba? Dapat may ganon. Wala eh. Ang sabi ni Ridon, isubpina natin yung law firm, isubpina natin yung ganito, isubpina natin to para makita natin kung magkano ba yung kinita nung kanilang kumpanya and then ibabangga natin. Hindi pwede yun. You should have done it before. Nung nag-file kayo ng kaso at nung sinama nyo sa isinama nyo sa articles of impeachment yang salin niya, dapat ready na kayo with the annexes. Kaya nga tinanong kayo ni di ba, Rufus Rodriguez, yung final mo ba, meron bang annexes yan? Wala. Ito bang final mo na to, may annexes yan? Wala. Walang annexes. Paano natin isasama yan sa articles of impeachment? Wala pala kayong ebidensya. Meron kayong salin. Tapos ang basihan nyo lang, from 10 piso, naging 20 pesos na. Yung yaman niya ngayon. Saan galing yan? Hindi kayo dapat nagtatanong ng ganyan. Dapat, pag nag-akusa kayo, hindi kayo nagtatanong. Pag nag-akusa kayo, meron kayong hawak na matibay na ebidensya na magbaback up doon sa akusasyon nyo. Hindi eh. Nagduda ka lang. Dahil from this, naging ganito. Nagnakaw yan. Chismis yan. Ibig sabihin, yan? Malisyoso ka lang. Di ba? Malisyoso ka lang. Wala ka namang ebidensya na hawak. Buti sana kung meron ako, meron ako dito, 100 bahay nakapangalan sa kanya. Pero wala sa salin niya. Kasi sa salin niya, 5 lang yung bahay na diniklara niya. 20 na bahay itong hawak ko. So paano yan? Hindi niya diniklara ng tama, ibig sabihin, nakaw na yaman ito. Di ba ganun dapat, Ridon? Bobo ka eh. Regarding the SALN violation or the non-disclosure in the SALN. Alin nga ang hindi dinisclose? Kailangan specific, hindi niya dinisclose yung 5 patatas. Hindi niya dinisclose yung 5 tsinelas. Dapat may ganon. Kapag may non-disclosure, alin yung hindi dinisclose? Bobo nyo. Hindi nyo alam. Mahahanapin nyo pa lang. Yun ang mali. Naghahanap pa lang kayo ng ebidensya, na kayo, bumoto na kayo ng sufficiency in form and substance. Ako nga, hindi ako abogado, naiintindihan ko yan eh. What do you mean non-disclosure? When you have a SALN and it's increased, that's disclosure. I mean, I just want you to clarify. Exactly. Tangina, bobo. Huling-huli sila ni Karen Davila eh. If this is my SALN before, and then, nilagay ko sa SALN ko, nag-increase siya ng 100%. Is it a non-disclosure? It is a disclosure. Dinisclose ko, kaya ako nga nilagay sa SALN eh. Anong non-disclosure dun? Kung meron akong hindi dinisclose, you have to be specific alin yung hindi ko dinisclose. Because the fact that it is in my SALN, it means that's what I'm disclosing to the public. Ganito lang ako kayaman. Bobo, huli. Tangina kasi yan ang sinasabi ko sa inyo, bawal magmura eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, puro kayo mga tanga, tas nagagalit kayo kay Karen Davila. Nagagalit sila kay Karen Davila dahil daw DDS na daw siya. Tanga tong mga to eh. Pag tinanong mo to, sabi ko nga sa inyo, si Karen Davila pa lang yan. Paano kapag yung mga abogado na yung nag-cross-examine sa mga ito? Mga abogado na ni Inday Sara yung nag-cross-examine sa mga ito, kukumbinsihin na lang nila ng abogado ni Inday Sara na peke lahat ng mga akusasyon nila sa korte. Paano na kung si Karen Davila pa lang natatain na kayo? It's explanation. It's not a non-disclosure. If it's in the SALN, then it's disclosed. What the Vice President needs to do is explain. What was alleged in the complaint, in the 2 complaints, was the non-disclosure of many assets. Many assets? Alin nga? Yun nga yung hinahanap eh. Tinan mo. Simple lang yan. If there is an asset na hindi dinisclose, merong siyang mga assets na dinisclose, yun yung pagbabanggain mo. But the fact na sinusubpina ninyo yung bank record, sinusubpina ninyo yung mga transactions noong kanyang mga businesses, it means wala kayo nung sinasabi ninyong undisclosed. Naghahanap pa lang kayo. Therefore, it's a witch hunt. It's a witch hunt. Many figures, I believe. And, fishing activity yan. And again, I know that this is the beef of the respondent in saying that it was not properly identified or there was no ultimate facts. But again, like in previous SAL and impeachment case, like in Corona, the statement of the non-disclosure of these
of certain assets or even just one asset in the SALN and the failure to show the Wala na, natain na. the Sige. proper increase or the reason for that increase was that was used against Corona. Hirap na hirap si ate, oh. Yan, yabang-yabangan, tali-talinuhan, nung tinanong na, nga. Oo. Pero kay CJ Corona kasi, merong mga properties na nakapangalan sa kanya na hindi nalagay. Yon. Kay Corona, may mga properties na nakapangalan sa kanya na wala sa SALN. Yun yung non-disclosed. Because what's in the SALN, that is what's disclosed to the public. Meron mga non-disclosed which is property specific na wala doon sa SALN niya. Yun yung violation di umano. Oh, kay Inday Sara, meron ba kayong specific na mga assets niya na wala sa SALN niya? Wala. That is why sinusumpinan niyo yung mga finances nila para yung akusasyon nyo magkaroon kayo ng hawak na ebidensya. Sa SALN. Yes. Ano po yung kay Vice President para po sa viewers natin to na nakapangalan sa kanya na hindi niya nilagay? If I'm not mistaken, there are Oh, ano? well, Wala. Bobo. Ang galing talaga, magaling. Sabi ko nga sa inyo si Karen Davila, kahit ganyan yan, kahit luka-luka yan, kahit papano minsan, yan nasa matinong pag-iisip yan Alam din niya kasi na magnanakaw si Bongbong tsaka si Romualdez na yun dapat ang iniimbestigahan natin bakit ito si Inday Sarang pinipilit yung pitasin. Tinanin nyo sabi, alin, para sa nakakarami, alin sa mga properties ni Inday Sara, yung hindi kanya yung nakaw. Meron? Well, wala siya may sagot kasi wala talaga silang hawak. Kasi kung meron, sasabihin niya na, we have actually 10 properties na wala sa SALN niya. And we will show it. Dapat ganun, di ba? Di ba? Wala first bank accounts, and Okay. I believe yes. that The one Tanungin nyo kung kanino galing. Kanino galing yung ebidensya nila. Kanino? Ito na. alleged by to clarify, the one alleged by Senator Antonio Trillanes. yes, Yun, patay. So, tangina sabi ko nga sa inyo Ang tawag ng Congress kay Trillanes, ang pambansang chismoso. Pambansang chismoso. Wala nang naniniwala kay Trillanes. Nasa Senado pa si Trillanes, ito na yung mga sinasabi niya. Magnanakaw si Manscarpio, si Pulong Duterte, hari ng ganito, ng ganyan. Meron daw tattoo ng dragon sa likod, na meron daw ng triad, serial number. Hindi naman totoo. Si Bongo daw may tattoo sa likod, wala naman. Si Inday Sara daw, ng Pogo, galing sa drug lord, wala naman silang ebidensya. So ngayon, umamin itong loka-loka na ito na kung ano yung sinasabi ni Trillanes, yun ang ebidensya nila. So ibig sabihin, itong hearing na to talaga, yung mga articles of impeachment na yan, kay Trillanes galing yan. So si Madriaga, maniniwala tayo na galing din kay Trillanes yan. Ganyan ang galawan niya Madam, matagal na pong nilabas ni Trillanes yan. May mga hearing na sa Senado, nilabas niya na yan, walang naniwala. May mga hearing dyan sa Kongreso, nilabas niya na yan, walang naniwala. Tas naniwala ka? Anak na tinapay kayo. Si Trillanes lang pala ang source ninyo. Kaya naman pala naghahanap kayo ng karagdagang ebidensya dahil galing sa baliw yung ebidensyang tsaka akusasyon na pinangahawakan nyo ngayon. and if I'm not mistaken, as of Yes, last that's one. year, Okay. in our proceedings, in our proceedings for the impeachment last year, they said that that account is still active. And to add to that, there are companies, oo. I believe, that are connected with the respondent that are not alleged in the SALN. That Alin nga doon? Alin doon? Dapat specific kayo. According to Trillanes yan According to Trillanes. Putya, sabi ko nga sa inyo, reputation-wise, hindi nga nanalo sa kalookan niya. Walang tiwala tao dyan Tapos yan ang gagamitin niyo. Tapos na laban. Matagal na nilang na-debunk yan Even AMLAC itself, sinabi ng AMLAC na tinanong kasi si Trillanes, saan galing yan? Sabi ni Trillanes, secret. Di pa pwede secret. Tinanong ngayon yung AMLAC, saan nyo ba galing itong mga sinasabi ni Trillanes na mga figures? Hindi sa amin galing yan. Bago kami makapag-issue ng certificate o nung kung ano man, kailangan may court order, kailangan may kaso sa korte. Hindi kami pwedeng basta mag-issue ng ganun lang. Bank secrecy law. Diba? Patay tayo dyan. So anong kwenta nitong nitong kaso na to? That's why there was also a motion for
Ano? production of documents by the Securities and Exchange Commission. Patay tayo dyan. So ngayon pa lang kayo humihingi. Humihingi kayo ngayon ng patunay na tama itong mga pinapalabas ni Trillanes. Bakit hindi kayo humingi sa kanya ng patunay? Ba't kailangan kayo maghanap ng patunay? Responsibilidad ni Trillanes yun. Bilang isa sa mga nag-aako sa kay Inday at bilang sinabi na ng AMLAC na peke yung mga dokumento na hawak ni Trillanes, pinakinggan nyo pa rin. Wala talaga. Mahina. Diyos ko po. Oh, eto.